Hi guys, ayun, tapos na nga pala kami kumain and ang sarap ng food. Punta naman kami ngayon sa Best View Cafe. Ang ganda ng view. Last day namin sa Sapa. Last full day. Kasi bukas ng umaga is mag-sleeper bus na tayo pabalik ng Hanoi. So yeah, we'll miss you Sapa. 18 minutes yung travel time and 5.7 kilometers siya according to Google. So yan, let's go. Yun na lang, magaling tong rider ko. Kahit mainit or tanghali, hindi ka maaalinlangan lumabas. So, kasi malamig yung hangin. Kahit maaraw. Pero syempre mag-sunscreen ka pa rin. Dumami yung tao, hapon na kasi. Kahit palang tao dito pag hapon. Yun nga pala guys, yung daan namin. Dito pa rin pala yung daan. Nagpas siya ng Alpine. Out coffee. Buti ganito lang siya. Daan na kasi ng truck. Ay! Katako. Ang daming construction. Tayo mo. Yun nata eh. Mahulog na ako. So, dyan na siya. Ano ba ito ginagawa na? Aray ko, siksik na siksik. Aray ko, mahulog na din ako. Ayusin mo pa. Uy, gaya ko. Ay, nandito na ako sa handa. Ha? Ganda. Buti na maganda yung view. Ayan, best view. Oh, ayan na siya, best view. Init. Time check, 3:08. Dito pala yung ano. Ay. Okay. Yeah. Yes, of course. May ticket pala siya. May entrance. May entrance ticket. With drink. With drink? Kasi yung ano, yeah, coconut. Walang coconut. Ha? Ganda naman ng kuya. Oo. Galing mo, parang best pa. Ayun guys, ito na yung kape nila. Magkano to? Okay, free na pala siya. Yung option niya, brown and black coffee. Hindi ko lang sure kung may iba. Gusto ko sana coconut coffee eh. Kaso wala. May mga ano nakasave eh. Dito muna siguro tayo. Mahangin-hangin naman. Meron rin dun sa loob. Ano? Dito pa pala siya actually, madami siya. Ay, oo. Kaya pala may entrance fee. Doon maganda sa platform. Kaso mainit pa eh. Ang dami pa din. Maganda mag-coffee sana doon pero later na lang. Mainit eh. Ano siya? Parang 8 ounce lang ba to? 8, 10, mga ganun. Makantok mo eh. 3.17. Let's try. Brown coffee? Brown coffee. Tapang. Dapat matunaw mo na yung yellow eh. Pakita ko sa inyo yung coffee. Nagigising ka, promise. Mukha pa lang oh. May nagpa-paraglide. Wala na, hindi na kaya nung zoom eh. Last day in Sapa. Nakakamiss tong lamig dito. Init. Mas lumipat nga pala kami. Mas maganda kasi yung view dito. Doon kasi is close siya tapos may glass. Kahit naman mainit, pero mahangin naman and ayun, nandito tayo banda sa Silong. So ayan, tinry ko yung coffee nila. Ang sarap, ang tapang.
Pero yun, masarap siya. Kahit kanina pa siya, tapos natunawan na siya ng yelo, matapang pa rin siya. Oh, grabe. Ayun, nag-mic na tayo kasi may pa-sounds dito. Ayan, nag-picture-picture lang kami ni Roda. And yun, chill lang kami dito. Baka hanggang mamaya na kami dito. Sayang naman kasi nagbayad tayo ng entrance. 120,000 VND per person. Tapos may free coffee na siya. Worth it naman yung view, ang ganda. Dami kayong spots na pagpipicturean dito. Tapos hindi lang ito yung area. Meron pa doon, dito, and sa bandang baba. Malaki pa siya, guys. Dito sa platform na to, ang ganda kasi magpicture eh. Parang, ay wala siyang harang. Wala siyang harang. So pag nagpicture-picture kayo, parang, ayan, kita na agad yung mountains as your background. Kanina, nung papunta kami dito, syempre nadadaanan namin yung mga bahay-bahay. Tapos, napansin namin, ang daming mga bahay na meron silang flag sa labas ng bahay nila. Tapos, parang common siya, no? Dito sa Vietnam, kahit sa Hanoi. So, dito din sa Sapa, may mga bahay-bahay din na meron silang flag sa labas ng bahay nila. Tapos halos lahat ng establishments din dito may flags. So, nung sinearch namin, bakit nga ba madaming flags or bakit sila ma-flag dito sa Vietnam? So, kung naka-curious din kayo, yung nabasa namin, it's because marami, usually nagdi-display talaga sila ng flag sa labas ng bahay nila pag may mga major holidays, especially yung reunification day nila which is April 30. So, yung reunification day nila, yun yung nagmark yung end ng Vietnam War plus yung yun, parang freedom nila. Parang sa atin, araw ng kagitingan, parang ganon. Tapos, yung isa is September 2 which is their national holiday. So, yung local governments nila, nag-distribute talaga sila ng mga flags para mag-increase yung participation ng mga tao kasi it's considered like civil duty and to showcase or display yung pagiging nila, makabayan nila or yung patriotism yung sinasabi. So, yun. Kaya mapapansin nyo, pag pumunta kayo dito sa Vietnam, yung mga bahay dito, may mga flag sila sa bahay. Sa labas ng bahay, nagdi-display sila. Siguro yung iba, since yun nga, namimigay talaga yung government ng flags, hindi na nila parang nililigpit, nilalagay lang nila sa labas. So, ayun. Ganun siya. Siguro pag yung araw na kagitingan nila, Lahat siguro halos ng flag. So parang yung flag daw nila, it symbolizes their resilience kasi nga 'di ba? Grabe yung nangyari sa kanila during Vietnam War. So ayun. Yun yung kwento bakit madaming flags. Tapos they also use may rules din and regulations yung paggamit, yung pag-display, yung size. So be respectful siguro when you see their flag. Syempre, baka yung iba, alam mo na, since they don't know, baka parang laruan or, I don't know, baka maging offensive for them. Ayun. So, ayun lang. Share lang namin kasi baka kayo din, baka pupunta din kayo ng Vietnam tapos mapansin nyo din, ma-curious din kayo. is pareho na nating alam, guys. Kasi sino ba nagtanong? Ikaw ata no? Kasi kanina na nga nung bumomotor kami, nung nadadaanan namin yung mga bahay-bahay. So, mga flag sila dito, no? Pero ang Mga ganda, bahay ang nila. ganda kasi. Ang ganda, parang naging design na rin kasi siya. Tapos parang nag-add siya ng Symbol. color sa paligid. Yun. Sabi ko nga sa kanya, parang gusto ko rin ng flaglet ng Vietnam. Mag-uwi, parang ganun. Parang ganda kasi. Sana maging ganun din yung yung sa atin, yung government natin. Parang i-increase niya yung awareness tsaka yung pagiging makabayan ng mga Pinoy. Like in those little things, no, parang masasabi mo na yung local government nila, even their local government, ni-encourage talaga nila na mag-participate lahat ng household
So imagine, nung 70th, ano daw yun? Kailan yun? Sa Hanoi lang just Hanoi itself, parang nung 70th Liberation Day nila, nag-distribute daw sa Hanoi ng flags to all households. So, hindi ko lang alam, hindi ko na ano dito kung kailan yung 70th Liberation Day nila. Pero just imagine, let's say million yung nakatira sa Hanoi, 'di ba? So, that's million flags that they distributed to showcase their patriotism. So si Chairman Tran Si Tan to present national flags to all households. So usually nga yung culture nila dito is usually they hang their national flags in front of their house during national festivals or anniversaries. Ayun, so sabi dito, Hanoi has currently over 2.20 million households with over 8 million people. Wow. So imagine 2.2 million flags. So yun, bottom line, it's a community tradition plus it's cultural identity or symbol for them. I'm done with my assignment. Hindi pa. Bakit ganyan ang design ng flag nila? So, ang design, akala mo yun. So, sabi dito, the red flag with a yellow star symbolizes Vietnam's resilience. Sinabi ko na yun kanina, hindi ka nakikinig eh. So, nagsisimbolize daw siya ng resilience and sacrifices during wars. Displaying it is a way to honor ancestors and express national pride. Yun yung sinisimbolize na. So, hindi naman explicitly say kung bakit red or... Tinatanong ni Jo, bakit daw red yung flag and may yellow star? Ayon sa ating pananaliksik, yung design and symbol niya is because yung red background symbolizes daw the revolution and the blood sacrificed for independence. And then yung 5-pointed yellow star naman is nagre-represent siya ng unity among their nation's key social class. So nakaano siya sa social classes. So they have workers, farmers, soldiers, intellectuals, and then youth. So sometimes yung youth nila is also the entrepreneurs or yung mga bourgeois. So yung mga parang mga businessmen, mga burgis nilang mga class, social class. And then, yun yung earlier interpretation nila at that time. So parang yun yung mga type of classes nila. And then yung color choice, yellow naman is because meron siyang connection sa Imperial Vietnam. So during the Nguyen Dynasty, they used yellow banners. Tapos, red naman was traditionally associated with the South. So, sa North is yellow and then yung red sa South. Tapos, naging revolutionary color na siya. So, parang sa atin, di ba, may mga revolutionary color din sila. Like yung EDSA People Power, color yellow, na red and green, yan. So, parang may ganun type of history din sa kanila. I mean, hindi mo sa mako-compare, parang masisimilarize natin yung ganong revolution. Bakit ganun yung naging flag nila or yung context. Yan. Pati hindi lang pala sa bahay nila dinidisplay sa schools, sa government. Tayo kasi mostly parang sa mga schools lang, no? Sa mga government offices. Pero we don't really have or hindi siya common na naglalagay ng Philippine flag sa labas ng bahay. Would you like me to also explain how... Would you like me to put this in a summary in a PDF format? So, dito na tayo hanggang mag-sunset. Basta bago
magdilim. Pero pagbaba natin, baka madilim na. Lasing. Later na ulit, mag-chill lang muna tayo dito. Let's chill for a moment. Hi guys! So, paalis na kami dito sa construction area. Ay! Paalis na kami dito sa The Best View. Hindi na kami nagpaabot ng sunset dahil baka mahirapan tayo sa daan and maputik and baka walang ilaw guys. Medyo 5:17. So, diretso na ba tayo uwi? Yeah? Ah. I don't know. Depende kung what do you think? I don't know. So, baka umuwi na rin I kami. need another pair of jeans. Ayaw nga pala, bibili pa pala siya. Hindi ko lang alam kung saan meron. Like, look. Oo, na dumihan siya siguro dito sa motor. Parang mga grasa-grasa siya, no? Yeah. So, ayun, sige, i-add ko na lang yung clip siguro pag may pupuntahan pa kaming iba. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang yung vlog. Thank you guys for watching. Don't forget to like. Ay, hindi, sabihin ko muna pala. Ayun guys, pagka-uwi pala namin, kailangan namin ayos ng mga gamit kasi tomorrow bibiyahin na tayo papuntang Hanoi. Bale, susunduin tayo ng G8 shuttle ng 7:30 AM. Between 7:30 to Oo. 8. Yon. Tapos 8:30 yung alis ng bus. So, kailangan Sana makapag-breakfast pa kami kasi 7:30 yung start ng breakfast sa hotel. kahit ano lang, onti lang. Tinapay lang yun. So, yun, kailangan namin mag-ayos. And yun lang. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. Bye guys!